Namulat man sa kahirapan si June, naging inspirasyon naman niya ang ama sa pagsusumikap. Patuloy siya sa paghahanap buhay sa kabila ng karamdaman. Papabayaan niyo na po sarili niya eh. Okay lang ho, anak. Kayang-kaya ni tatay ito. Okay lang ako. Every summer, sumasama po ako sa aking tatay since he is working in a construction company. Siguro ang gusto niya is matuloy sabi niya. Bakit ka ba na maging buhay mo, ganito na lang, pag-construction. Sabi niya, nakita mo yung tao doon sa baba at nasa edad. Siya ay engineer. So ba ng ganyan? Sabi ko po tayo. Sige, baba ka, kausapin mo. Kinausap ko yung engineer. Sabi ko, gusto ko maging engineer. Hindi ba mahirap mag-engineering? Sabi, hindi naman mahirap pag nag-aaral ka lang mag-engineering. Pwede ka rin mag-take. Pag-aaral mabuti ang naging puhunan ni June sa pag-abot ng pangarap. Patuloy naman siyang sinuportahan ng mga magulang hanggang sa siya makatapos ng kursong Civil Engineering at napasama sa Top 15 Civil Engineering Board exam. Isang oportunidad ang kumatok kay June sa Japan. Nakapagtrabaho siya bilang engineer at naipamalas ang kanyang galing. Sayang mo talaga yung trabaho ko. Kahit pagkakaroon ko na Japanese language, influent po ako. And that's the time na napansin ako ng aking boss. At during that time, ginawa kong magiging translator ng aking batch. Yun ang nangyari doon. Kasabay ng pamamayagpag sa kanyang karera ay ang pagiging responsableng anak ni June. Naipatayo niya ng bahay ang mga magulang at naipagamot ang kanyang ama. Ano, kamusta kayo dyan? Mas masaya yung nagbibigay na side kaysa yung tumatanggap. Feeling ko na, kung ano, hindi ko makapaniwala na pwede pala akong magiging blessing sa kanila in that way. Tuwan-tuwa talaga sila as in. Ang pangungulila ni June sa kanyang pamilya ay ibinaling sa Panginoon na naging kalakasan niya. Ako noon, lahat ng mga ginagawa ko is magaling talaga ako. Ako na to eh. Pero later on, na-realize ko na it's not about me. Talaga, it's God who provides and plans everything. Sa bansang Japan din sumibol ang pag-ibig ni June sa kapwa niyang engineer na si Jenalyn. Sa Pilipinas naman sila ikinasal at nagsimula ng sariling pamilya. Nagkakaroon ako ng prinsipyo, maniniwala na dapat ang pamilya ay laging isa at laging buo, nagkakasama. Si June, bukod sa magaling siya as an engineer sa career niya, nagagampanan niya yung responsibility niya as a husband, as a father to us, and hindi lang yun. Talagang pinakita niya sa amin yung pagiging head of the family in terms of spiritual aspect. Ang katapatan ng Panginoon sa buhay ng mag-asawang June at Jenalyn ay ipinadaloy sa kapwa. Nagpatayo sila ng isang simbahan at nagbibigay din ng feeding program para sa mga bata. Gusto namin ma-return yung kabutihan ng Panginoon na siyempre tayo ay kanyang na-save na dapat natin i-share what we've got freely. Tunay ngang abot kamay ang tagumpay kung Panginoon ang ating pinagkakatiwalaan sa ating buhay.